Good day, I am Munaifa the Arimao, and I will discuss today about the fable of Ang Karera ni Napagong at Talangka. The main character of that is Pagong and Talangka. The setting is from Maybaybay Dagat. Ang karera ni Napagong at Talangka. Isang araw, nagkita si Napagong at Talangka sa Maybaybay Dagat. Nang makita ni Pagong si Talangka, inumpisahan niya itong tuksohin. Sinabi niya dito, "Hoy, ikaw, talagang napakabagal mo." Sumagot naman si Talangka, "Bakit ikaw? Mas mabagal ka kaysa sa akin." Habang sila'y nagsasagutan, sinabi ni Pagong, "Sige, bukas magkakarera tayo at tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang mas mabilis." Sa hamon ni Pagong, sumagot si Talangka, "Sige, subukan nating magkarera." Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga talangka at nagmeeting. Dahil kinabukasan ay magkakarera sina Pagong at Talangka. Sinabi ni Talangka, "Ngayong gabi magsikalat kayo sa daan na aming dadaanan bukas sa aming karera." Magsisimula na ang karera. Bago ito makapagsimula ay may isang manonood na nagtanong. Sinabi niya sa kanila, "Pagong, handa ka na ba?" Sumagot ang Pagong, "Oo." Sumunod naman niyang tinanong si Talangka, "Talangka, handa ka na ba sa karera?" "Oo, handa na ako." Sumigaw ang mga namumuno sa karera ng 1, 2, 3, takbo! Habang sila'y tumatakbo, sumigaw ang mga kakampi ni Pagong, "Takbo, Pagong, takbo!" Ito ang kanilang sigaw. Ang mga kakampi naman ni Talangka ay isinisigaw din ang, "Takbo, Talangka, takbo! Bilisan mo para mauna ka." Tumakbo sila ng napakabilis. Tapos sumigaw si Pagong ng, "Talangka, nasaan ka na?" Sumagot si Talangka, "Narito, nauuna sa iyo." Nang malayo-layo na sila, sumigaw ulit si Pagong, "Talangka, nasaan ka?" Sumagot si Talangka, "Nauuna ako sa iyo." Nagtataka si Pagong kung bakit tuwing nagtatanong siya laging nauuna sa kanya si Talangka. Binilisan ni Pagong ang pagtakbo. Nagliparan ang mga alikabok na parang usok sa takbo niya. Habang siya'y tumatakbo, si Pagong at sumigaw ng, "Talangka, nasaan ka?" Sumagot si Talangka, "Malayo na ako sa iyo." Takang-taka siya bakit kaya ako laging huli samantalang ang bilis naman ng pagtakbo ko. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo, pero nang makarating siya sa dulo ng kanilang karera, nakita niya si Talangka na naghihintay sa kanya. Hindi alam ni Pagong na dinaya siya ni Talangka. Napakaraming talangka ang kalahok ni Pagong ay hindi umalis sa pinag-umpisahan ng karera. Ang talangka na sumasagot ay ang mga kasamahan ni Talangka na kanyang kalahok sa karera, kaya nanalo si Talangka. Walang magawa si Pagong dahil napakaraming talangka ang nakakalat sa daan. The moral lesson of that fables is from the author or the writer of the story want to point out that hindi lahat ng lahat ng bagay ay dapat pinag-iisipan, and do not underestimate the ability of others. Si Paru-Paro at si Alitaptap. May isang paru-paro na pinaglaruan ng isang batang lalaki. Iniwan niya itong nakabaliktad at kakawag-kawag sa lupa. "Paru-paro, saklolo, tulungan ninyo ako." Dumaan si Langgam at narinig ang sigaw ni Paru-Paro.
Langgam. Gusto kitang tulungan ngunit nagmamadali ako. Maganda ang sikat ng araw at maghahanap pa ako ng pagkain. Umalis si Langgam at iniwan ang kaawa-awang paru-paro. Paru-paro. Saklolo, saklolo, maawa kayo sa akin, tulungan ninyo ako. Dumating si Gagamba, lumapit siya kay Paru-paro. Gagamba, gusto kitang tulungan ngunit pagagandahin ko pa ang aking bahay. Mangunguha pa ako ng sapot at umalis si Gagamba. Paru-paro. O bathala, tulungan po ninyo ako. Didilim na at magsisitulog na ang kasama kong kulisap. Wala nang sa akin ay makakakita. Pagod at gutom na si Paru-paro. Napaiyak siya nang pahiran niya ang kanyang luha ay may napansin siyang papalapit na pakislap-kislap na liwanag. Alitap-tap. Naku, bakit ka nandyan? Napaano ka at kawag ka ng kawag? Paru-paro. Sa aking paghanap ng nektar sa mga bulaklak ay hinuli ako ng isang batang lalaki. Pinaglaruan niya ako at iniwan niya akong nakabaliktad dito. Hindi ko kayang tumindig na mag-isa upang lumipad. Maaari ba tulungan mo ako? Alitap-tap. Aba, oo, sandali lang, tatawag ako ng makakatulong sa iyo. Ilan pang sandali ay dumating ang maraming alitap-tap. Paru-paro. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang sagot ni Bathala sa aking dalangin kay buti ng inyong kalooban. Alitap-tap. Walang anuman, kaibigang Paru-paro. O sige, aalis na kami. Paru-paro. Aalis na rin ako, papunta na ako sa aking tahanang bulaklak. Salamat muli. At ang aral po na natutunan ko dito ay dito natin makikita sa oras na tayo ay nangangailangan o sa oras ng kagipitan, dito natin makikilala ang tunay na kaibigan. Dahil hindi lahat ng kaibigan natin ay nandyan kapag tayo ay nangangailangan, na dahil minsan may kaibigan tayo na hindi natin ito matawag na totoong kaibigan dahil ang totoo na kaibigan nandyan palagi kapag tayo ay nangangailangan na at tayo ay gipit na. At yun lamang po. Salamat. Magandang araw, ako po si Almera P. Torres. Ang tatalakayin kong ekopabula ngayon ay patungkol sa ang daga at ang leon. Ang daga at ang leon. Ang leon ang kinikilalang hari ng kagubatan. Minsan, namasyal sa gubat ang isang daga. Pasilip-silip siya sa mga sukal. Baka may masalubong siyang kaaway. Hindi napansin ng daga na natutulog ang leon. Nalilibang siya sa paglalaro at natapakan niya ang mukha ng hari. Aba, ikaw pala, may pagkain na ako. Natutuwang sabi ng leon. Huwag mo po akong kainin. Patawarin mo po ako. Ika ng daga. Naaawa ang leon at pinakawalan ang daga. Salamat, Haring Leon, sabi ng daga. Makakaganti rin ako sa iyo sa darating na araw. Lumipas ang ilang araw, habang namamasyal sa gubat ang daga, nakita niya ang leon na nasilo ng isang lambat. Tulungan mo ako, munting daga, sabi ng leon. Oo, noon, pinakawalan mo ko, hindi mo ako kinain. Wika ng daga. Ngayon, ako ang makakaganti sa kabutihan mo. Nginat-ngat ng daga ang lambat hanggang makalaya ang leon. Mula noon, naging mabuting magkaibigan ang daga at ang leon. Ang aral na ating makukuha ay huwag maliitin ang isang tao kahit sila ay maliit dahil hindi natin alam kung ano ang kakayahang kanyang magagawa. Ang paghingi ng paumanhin sa kapwa ay sinusuklian ng pang-unawa. Ito po yung napili naming eco song.